We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Umano'y talamak na paglalaro ng boga ng mga bata ikinakaalarman ng health authorities sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, malayo pa ang Pasko at bagong taon pero marami ng mga bata itong namamataan na gumagamit nga ng boga. Kaya naman maaga na itong paalala ng health authorities para makaiwas sa perwisyo nito. Madalas nyo na rin bang naririnig ang malakas na tila pagsabog na tunog? Mula sa boga, umaga, tanghali, kahit hapon, makikita ang ilang bata na may hawak na boga at nagpapaputok nito. Karamihan sa mga naglalaro nito, edad 12 pababa, ang talamak na paglalaro ng boga ng mga bata ikinaalarma ng health authorities sa Dagupan City maging sa iba pang probinsya. Isa nga po siya talaga doon sa mga pinagbabawal na paputok. Ito po ay talagang ipinapanawagan namin sa mga barangay officials na ipagbawal. Nagbubuga ng pwedeng masinghot ng bata at ito po ay magpo-cause ng infection sa kanyang baga. Lubha itong delikado lalo na kapag sumabog, improvised o likha lamang din mula sa lata o PVC pipe ang boga. Upang makalikha ng malakas na tunog, naglalagay ng alcohol o thinner sa pipe. Gumagamit naman ng lighter ignition upang makalikha ng malakas na tunog. Karamihan doon sa napuputukan po ng boga ay sila po ay may lalim mo yung mga injuries nila. O minsan kung sa kamay, napuputulan sila ng kamay, yung injury po na yon, delikado kasi baka mag-cause po ng tetanus. Maigpit daw ang sinasagawang monitoring na otoridad dito, katuwang ang mga barangay council. Sa Barangay 4 sa lungsod ng Dagupan, wala pa raw na monitor na mga gumagamit ng boga sa lugar. Pero kabilang din sila sa naghahanda sa mga maitatalang firecracker-related injuries sa papalapit na Pasko at Bagong Taon. Para makaiwas tayo sa disgrasya sa mga bata. And then especially, alam niyo naman yung mga taga-barangay natin, very sensitive yung mga yan. Unlike sa mga squatter area, mahirap mong pigilan. Pero dito sa atin, very sensitive yung mga population natin dito. Alam mo, Chris, isa rin sa dahilan kung bakit marami itong gumagamit ng boga ay dahil na rin sa marami rin itong marunong gumawa nito. Especially itong mga materyales o parte lamang din ng paggawa ng boga ay mula sa mga patapong bagay. Pero ayon na rin sa health authorities, huwag isakripisyo ang kaligtasan, ang kalusugan ng mga bata, lalo't ang boga ay kabilang nga sa mga ipinagbabawal na mga paputok. Importante pa rin ang gabay ng mga magulang at gabay ng mga nakatatanda para makaiwas nga sa disgrasya. Sa katunayan, noong December 21, 2022 hanggang January 4, 2023, pangalawa nga ang boga sa mga dahilan ng naitalang pinakamaraming firecracker-related injuries. Sakali naman na masabugan ng boga, importante na padaluyan ng malinis na tubig ang sugat at gumamit nga ng sabon sa magtungo nga sa pinakamalapit na pagamutan. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Patuloy na isinasagawa ng DPWH ang clearing operation sa naitalang landslide sa Manila North Road sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Sa cellphone video na ito, makikitang nagtatakbuhan ng mga tao habang gumuguho ang lupa na bahagi ng bundok sa kahabaan ng Manila North Road sa Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte.
Agad na nagsagawa ng clearing operation ang DPWH. Ngunit sa dami ng lupang gumuho, kinailangan na ng karagdagang equipment. Karamihan sa mga stranded na individual, 2 araw nang matyagang naghihintay at dito na rin nagpalipas ng gabi. Sa tindi ng traffic, kaya nagtitiis kami dito na nakatayo sa tabi ng daan, wala kami magagawa, ma'am, hindi may nagiba na lupa. Tuloy pa rin ang clearing operation at ngayon ang target namin is magkaroon ng daanan kahit man lang one way para mabawasan po yung mga stranded na motorista. Bandang alas 11 kaninang umaga, pinayagan ng tumawid ang mga motorista sa gumuhong lupa. Nasa mahigit 100 stranded individuals ang umaasang matatapos na ang clearing operations nitong araw. Bagaman hindi pa rin pinapahintulutang dumaan ang mga mabibigat na sasakyan, maaari nang dumaan ang mga motor pati na rin ang mga tao. Nakakatakot pero kayang-kaya kasi para sa trabaho Ayon sa DPWH, kinakailangan pa ng 2 hanggang 3 araw bago maging totally passable ang kalsada. Suspendido ngayong araw ang pasok sa lahat ng eskwelahan sa Aurora. Base ito sa executive order na inilabas ni Aurora Governor Christian Noveras dahil sa nararanasan na patuloy na pag-uulan sa lugar. Ipinatupad ito bilang precautionary measures ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante pati na ang mga guro mula sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa masamang panahon. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Pamilya na pasaherong lulan ng nawawalang eroplano sa Isabela, eksklusibong nakapanayam ng GMA Regional TV. Yan ang tinutukan, exclusive ni Russell Simorio. Ilang araw nang hindi makatulog ang pamilya Escalante mula sa Divilacan, Isabela. Ang kanilang ilaw ng tahanan na si Irma Escalante, ang pasaherong lulan ng nawawalang eroplano na may tail number na RPC 1234 na bigong makalapag sa Palanan Airport noong November 30. Kwento ng asawang si Jerry, galing sa Kawayan City si Irma para magpatingin sa doktor sa mga nararamdamang sakit sa katawan. Mag-usap kami nung gabi, talagang masama ang panahon dito, malaki ang tubig ba? Sabi ko sa kanya, huwag ka munang umuwi kasi dito masama ang panahon. Panawagan nila sa gobyerno ang mabilis na search and rescue operation. Sana huwag silang tumigil sa pagganap hanggang hindi nakikita. Nasa Sitio Lukban na sa Barangay Didian, Palanan, Isabela ang unang batch ng search and rescue team na nakatutok sa paghahanap sa nawawalang Piper plane. 13 kilometro na lang ang layo nito sa pinaniniwalaang lokasyon ng nawawalang eroplano kung pagbabasehan ng nakuhang datos sa flight radar. Ayon sa otoridad, malaki ang tsansang nasa kabundukan lang ng Sierra Madre ang nawawalang eroplano. Ilang residente kasi ang nakapagsabing may narinig silang ingay ng makina ng eroplano sa lugar. Yung weather po sa Palanan po ngayon ay meron pong overcast, rain shower, tapos calm winds po siya. Kaya po yung air assets po natin dun sa Kawayan ay hindi po nakaka-penetrate dun po sa bandang Palanan po. Samantala, naglabas ng notice to airmen ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa lugar na pinaniniwala ang lokasyon ng Piper plane. Magtatagal ito hanggang December 9. Ibig sabihin, bawal munang magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid, 10 nautical miles radius at 20,000 feet sa eres sa lugar. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Patay ang 18 anyos na rider matapos na araruhin ng bus ang minamanehong motorsiklo sa Pidigan, Abra. Tutukan sa report. Patay ang 18 anyos na rider na si Sean Kenneth Laureta matapos araruhin ng isang pampasaherong bus sa Abra, Ilocos Sur Road sa Barangay Pangtud, Pidigan, Abra. Ayon sa pulisya, parehong pahilagang direksyon ng motorsiklo at pampasaherong bus nang mangyari ang aksidente. Bigla namang lumiko yung motor. Yun ang nabangga na niya. Nakaladkad pa ng 10 metro. Kaya doon na nagkaroon ng matinding injury natin sa biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay dahil sa matinding sugat sa ulo. Napag-alaman na babalikan sana ng rider ang nahulog na sombrero nang siya'y mabangga ng bus. Dahil sa malakas na impact ng disgrasya, pumailalim ang motorsiklo sa harapan ng bus. Hindi na nagpa-unlock ng panayam ang driver ng bus pero ayon sa management ng bus company, nakahanda silang tumulong sa pamilya ng biktima. Labis ang pagdadalamhati ng kaanak sa sinapit ng biktima. Dumalo raw sa isang birthday party ang biktima at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Kakasi niya nga ro sa ti
kuan ni apon awatin may latan sir nga road. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa driver ng bus. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nahulikam ang pagnanakaw ng mantika ng isang lalaki sa pamilihang bayan ng San Fabian, Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang isang lalaki na padaan-daan sa isang tindahan sa pamilihang bayan ng San Fabian, Pangasinan. Maya-maya pa, pasimpleng binitbit ang isang galong mantika at inilipat sa isang tabi. Ayon sa Market Division, iniwan ng lalaki ang ninakaw na mantika upang tumawag ng tricycle. Sa tulong ng mga concerned citizen na nasa lugar, agad na nahuli ang lalaki. Ayon sa Market Division, hindi lang iisa ang nabiktima ng lalaki. Nakita ko na lang po yung galon na isang container na nawala po doon sa pinaglalagyan ko. Sinigawan ko siya tapos tumakbo dito. Tapos nandiyan naman yung mga kabataan, silang humabol. Patuloy ang pag-iikot ng otoridad sa pamilihan upang maiwasan ang insidente ng nakawan. Pumunta doon sa Toda, inarkila niya yung nagtatricycle. Pinabuhat pa doon sa nagtatricycle, yung ninakaw niya. Kaya paano kung di kawawa yung nagtatricycle? Yung tricycle taga Barangay Aramal. Pero inabol nung mga padyak. Arestadong 33 anyos na lalaki matapos pagnakawan ng isang estudyante sa Barangay Poblacion East, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, notoryo sa pagnanakaw ang sospek at sangkot din sa iligal na droga. Nakuha sa kustodiya ng sospek ang nakaw na cellphone at hinihinalang shabu. Sasampa ng kaukulang kaso ang sospek. Iniimbestigahan pa kung nakaw din ang 2 pang cellphone na nakuha sa kanya. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, pine cone-inspired Christmas tree pinailawan na sa Baguio City. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Binuksan na ang pine cone-inspired the Christmas tree sa May Session Road sa Baguio City. May taas itong 80 feet, gawa sa recycled materials na pinalamutian ng mga pailaw. Inabangan din ng 15th Lantern Parade ng isang universidad sa lungsod. Ang mga disenyo ay hango sa kultura ng Kristiyanong selebrasyon ng Pasko mula sa simbahan hanggang sa mga palamuting parol sa mga kabahayan. Pinailawan ng pamosong Christmas tree at Belen sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ang malahiganting Christmas tree na napapalibutan ng iba't ibang dekorasyon at kumukuti-kutitap na pailaw ay sumisimbolo ng pagbibigayan. Sa Manawag, Pangasinan, atraksyon ng kanilang Christmas village na Candyland-inspired mula sa 30-feet Christmas tree na napalamutian ng giant sweet decoration gaya ng candies, donuts at cupcakes. Nakapalibot din sa plaza ang makukulay na giant lollipops at gingerbread. Bida naman sa probinsya ng Ilocos Sur, ang 48-feet na Christmas tree na itinayo sa harap ng Kapitolyo. Pinalamutian ito ng iba't ibang produktong agrikultura, partikular ang tabako. Magsisilbi raw ang One Christmas Tree na ilaw at pag-asa ng probinsya. Inabangan ng pagpailaw ng pinakamalaki at pinakamataas na Ferris wheel sa bansa na makikita sa isang mall sa City of San Fernando, Pampanga. Ang iconic Pampanga Eye ay nag-transform bilang isang giant lantern o biggest lantern of hope kung tawagin. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 65 anyos na punong barangay sa Barcos, Ilocos Norte matapos na pagbabarilin. Narito ang report.
Patay sa pamamaril ang bagong upong chairwoman ng Barangay Ferdinand Marcos, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Helen Abrigado, 65 anyos. Base sa investigasyon ng pulisya, galing sa Lantern Parade ang biktima sa kanang elf truck ng barangay. Habang pauwi, sinundan ng dalawang sakay ng motorsiklo habang patawid sa ilog sa bahagi ng Barangay Tabukbuk. Tumabi raw ang gunman sa passenger side ng truck at doon pinagbabaril ang biktima. Hinabol pa raw ng mga kasamahan ng biktima ang mga suspect na nakatakip ang mukha pero mabilis daw silang nakatakas. Ilang basyo ng caliber 45 na baril ang narecover sa crime scene. Ongoing pa lang po investigasyon tayo. So hantay tayo na baril makaibaga tapno mas awan iti makaperde iti aramidad na investigasyon. Wala pang pahayag ang asawa ng biktima na nasa ibang bansa. Dating konsehal ng bayan ng biktima pero tumakbong punong barangay nitong nakaraang eleksyon. Ayon sa alkalde ng bayan, wala naman daw nababanggit ang biktima na banta sa buhay. Naglaan sila ng 300,000 pesos na reward money sa sino mga magapagtuturo sa mga gumawa ng krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pinag-iingat ang publiko ng Center for Health Development 1 sa posibleng pagtama ng walking pneumonia. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Pinag-iingat ngayon ng Center for Health Development Region 1 ang publiko sa posibleng pagtama at hawaan ng tinatawag na walking pneumonia o atypical pneumonia. Sanhi ito ng Mycoplasma pneumoniae na isang uri ng bakterya. Kumpara sa ibang uri ng respiratory diseases, banayad o hindi malala ang walking pneumonia kaya pwede pa rin makapagtrabaho kahit tinamaan na naturang sakit. Karaniwan din daw ay hindi nangangailangan ng hospitalization ang walking pneumonia. So yung mga tao po na may ganitong sakit, usually wala pong mahalubhang karamdaman at maaari po silang makagawa ng mga araw-araw po nilang ginagawa. Ang nakikita lang na problema ng health authority sa walking pneumonia ay ang hindi dito pagtugon sa kahit anong uri ng antibiotics. Kaya ito po yung ating binabantayan kasi kapag kumalat po itong Mycoplasma pneumoniae na type ng pneumonia, mas mahirap po para sa ating mga healthcare workers na i-treat kasi nga po karamihan po doon sa mga pneumonia na ito ay drug resistant. Para maiwasan ang hawaan sa naturang sakit, payo ng Health Authority na mag-self-isolate sa mga nakararanas ng sintomas. Panatilihin ding malakas ang resistensya. Kanya-kanyang pag-iingat naman ang ilang dagopenyo para makaiwas sa anumang respiratory diseases, lalo pat muling tumataas ang natatalang kaso ng ubo at sipon. Kapag may sipon, pinapagamot ko, sa home medication na lang sa bahay. Iniiwasan ko sa sobrang lamig. Oo. Tapos sa gabi, naka-jacket na siya, naka-ano na rin. Samantala, ayon sa CHD Region 1, sa ngayon, walang natatalang kaso ng walking pneumonia sa rehiyon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Aabot naman sa 10 CCTV unit sa Central Business District sa Mangaldan, Pangasinan ang kasalukuyang sumasailalim sa maintenance. Mahalaga raw ang CCTV bilang crime deterrent. Paraan din ito para ma-monitor ang kaligtasan ng mga kababayan, lalo na sa mga kalsada. Kaya tiniyak ng otoridad ang mabilisang pagsasaayos ng central unit ng mga CCTV camera sa lugar. Sa ibang balita, paggawa ng puto itinuro sa mga bata sa Kalasyaw, Pangasinan. Tungayan sa report ni Claire Lacanilaw. Suot ang apron at hairnet, binisita ng mga batang mag-aaral ang isang paggawaan ng puto sa Kalasyaw, Pangasinan, kung saan ibinahagi sa kanila ang proseso sa paggawa ng ipinagmamalaking produkto ng bayan. Mula sa paghuhugas at paggiling ng bigas, hanggang sa pagtitimpla ng puto mixture at pagluluto ng puto, ipinakita at ibinahagi sa mga bata. Siyempre, nilantakan din ng mga chikiting ang iba't ibang flavors ng puto. It's fun how to make puto. I know how to make putos. So, I tried them. But I taste the cheese one, it's yummy. Ayon sa ilang guro, mahalaga raw ang maagang ma-expose sa pagnenegosyo ang mga bata upang makatulong sa pagkamit ng kanilang tagumpay. Bahagi rin ang kanilang hands-on experience ang malaman ng iba't ibang ipinagmamalaking produkto sa bawat bayan sa probinsya at kung paano ginagawa ang produkto.
will help this tour for them to think about their, if they want to become an entrepreneur someday, so they can help them to see if they are also interested to have a business when they grow up. So kung merong mga gustong pumunta rito para tignan kung paano ginagawa po ito, we accommodate them. At tinuturo namin kung ano yung process at saka kung ano yung mga secrets. Sinasabi namin yung mga secrets, pero okay lang naman sa amin. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa palagay mo, nanay, bakit hashtag chapter close na kayo ng ex-boyfriend? Close naman kami. Wala naman na, lalo na ikakasal na ako. Tama na siya. Pero naka-move on ka naman na, nanay. Naka-move on na naman ako, madam. Wala na. Kinalimutan ko na lahat na yun. Bakit close chapter na kayo ng ex? Kasi sa relasyon nila, di sila gumamit na rin ng kalendaryo. Kaya dapat, pag magjojowa kayo, gumamit kayo ng kalendaryo para walang katapusan. Pwede na! Siguro dahil kailangan nang tapusin yung aming pagmamahalan, ganon. May kanya-kanya kaming buhay. So, kailangan mag-move on sa isa't isa. So, kailangan natin maging masaya sa kanya-kanyang partner. Sa totoo lang, wala po akong exit. Wala po akong exit. Ay, wala akong ex pero may focus muna ako sa pag-aaral. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Problema ng ilang residente sa Bangaldan, Pangasinan ang mabuhangin at mahinang supply ng tubig. Sundan sa report. Problema ng ilang residente ang mabuhanging tubig na lumalabas sa kanilang gripo sa Barangay Amansabina, Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa mabuhanging tubig, nakararanas din umano sila ng mahinang supply ng tubig. Ganun po, mag-i-impact po kung minsan. Tapos kung minsan gagamitan na lang ng para masala yung dumi niya. Ayon sa Mangaldan Water District, nagsasagawa na sila ng flushing sa water distribution lines at hydrant sa lahat ng barangay. Pinapayuhan ang mga residente na huwag buksan ang kanilang gripo habang isinasagawa ang maintenance activity. Mas okay po kasi yun dahil once na inilalabas po natin yung pressure para wala pong pumasok sa linya nila. Para diretso po na distribution line lang po yung mapapasukan. Nakamonitor ang tanggapan sa mga barangay na nakararanas ng mabuhanging tubig. Bukas naman ang tanggapan na tugunan ang anumang problema sa supply ng tubig. Ensure lang po na potable yung nasusupply ng Mangaldan Water District. So we are undergoing preventive maintenance schedule quarterly po. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga naglalakihang Belen, sinimula na ang ipatayo sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Kaunti pa lang pero agaw atensyon na ang mga ipinatatayong giant Belen sa gilid ng De Venecia Highway Extension sa Dagupan City. Asahan daw ang hindi bababa sa 12 giant Belen display mula sa iba't ibang clustered barangay at entries ng private establishments. Silaw, Tanlikod at Baloy. Yun yung Christmas lights decoration natin. Likod is happy, Silaw is lights sa ating syudad. So yun yung yun yung team natin ngayong taon. Nasa 10 by 10 meters ang size ng Belen, gawa rin sa indigenous materials at sentro nito ang nativity scene. Bukod sa giant Christmas tree sa harap ng Dagupan City Museum, may nakatayo ring higanting Christmas tree sa may rotonda ng De Venecia Highway Extension. Asahan din ang nakasanayang pailaw sa downtown area. Sa dalawang tulay natin, sa may Magsaysay Bridge and Kitos Bridge, So actually parang 90% okay na,
Nakatakda ang lighting ceremony ng Christmas trees and festive lights sa December 7, 5 p.m. habang magbubukas at paiilawan naman ang Paseo de Belen sa December 8. Excited na po. So namin po, maumpisa na po para magandang tignan po yung ng tulay, ganon, sa plaza. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Queendom live concert ng Kapuso Divas dinagsa. Narito ang report. Powerful at palaban ang performances ni Rita Daniela, Thea Astley, Hannah Presillas, Marian Osabel, Jessica Villarubin at Julian San Jose sa kanilang concert na Queendom Live kagabi. Nagpawawang divas of Queendom, belting the hits of Adele. Hanggang sa pagrarap ng Glock 9 hits. Isa rin sa highlights ng Queendom Live ang kanilang solo acts. Dagdag kinang din sa concert ang special song and dance numbers ni Jeremiah Chanco, John Rex, Raver Cruz at pagkanta ng OPM hits ni Anthony Rizaldo at Garrett Bolden. Bukod sa fans ng Queendom na Queenies, full support at nag-enjoy raw ng gusto ang mga nanood na Sparkle artists. Pati sina GMA Network Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibet Razonable, at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Nasa Cloud9 lahat. Sa totoo lang, ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, performing with these girls. Wow, I'm so proud of these girls and maraming salamat for the opportunity. Wala, natapos na and we did it. At saka sobrang nakaka-proud, sobrang fulfilling lang. Masarap sa feeling na hindi lang yung pangarap namin ang natupad, kundi pangarap din nila na mapanood kami sa iisang concert. Tinignan namin yung mga sarili namin as family, friendship. Grabe talaga, tulungan talaga kami dito. Hoping ang divas na masundan pang Queendom Live. Nakaka-overwhelm yung talent ng mga kasama ko ngayon. Sobrang ibang klase. Talagang I'm proud to say na mga kasama ko world class. After giving birth, ito yung pinaka-bonggang, I guess, comeback ko. We love you, Queenie! Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 21 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.